Kadiwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa may inyong lahat. At sumalit. Magandang umaga sa inyo lahat. Magandang umaga. Hindi natin ang bawat isa, magandang umaga. Ngayong araw na ito ay ang pagdiriwang natin ng ikalawang linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. So ito ang dakilang kapistahan ng simbahan, kung saan ay magpapalalim ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng basihan ng ating pananalig at pananampalataya na ang Diyos ay muling nabuhay. Ngunit isa sa mga masasabi nating tanda ng pagpapakilala na ang Diyos ay muling nabuhay ay ang pagdududa ng tao. So marami sa atin, dumating tayo sa punto na pinagdudahan natin o nagdududa tayo. We are doubting. Maaaring pinagdududahan natin ang katabi natin. Tunay na tao ba ito? Pinagdududahan natin ang asawa natin. Ako ba talaga ang mahal niya? O pinagdududahan natin ang simbahan? At higit sa lahat, may pagkakataon na dumating tayo sa punto na pinagdududahan din natin ang Panginoon. Tunay nga bang siya'y muling nabuhay? At ito ang matutunghayan natin sa mga pagbasa ngayon sa pamamagitan ng katauhan ni Tomas, na kung saan dumating ang Panginoon ay wala siya. Kaya nung sinabi ng mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Kaya pakinggan natin ang mga pagbasa na ipagkakalab sa atin. Higit sa lahat, ito ay magtuturo sa atin kung anong dapat nating maging basihan upang ang isang bagay, ang isang balita ay tunay nating paniwalaan. Kaya mga kapatid, pumasok tayo sa pagdiriwang nito. Buksan natin ang ating kalooban, higit sa lahat ang ating mga puso, sa pamamagitan ng pagpasok ng Espiritu ng Panginoon upang tayong lahat ay baguhin sa pamamagitan ng pagdiriwang nito. Kaya ngayon ay aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marabot gumanap sa banal na pagdiriwang nito. Panginoong Yesus, pinagkasundo mo kami sa Diyos sa bawat isa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, inilog mo ang sugat na dulot ng kasalanan at pagkakahiwalay. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Yesus, kaloob mo sa amin ay bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Awan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patunayan tayo hanggang sumabi tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
umabol sa patawad ng Panginoon, ay meron po tayong available grace for confession. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, sa pagdiriwang namin ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandahan mo sa amin ay lalo upang pag-ibayuhin upang maisalong na mabuti ng lahat. Ang kadalisayang dulot ng binyag, ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumalo upang kami maligtas sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sa unang pagbasa, isinalaysay ni San Lucas ang kapangyarihang epekto ng muling pagkabuhay ni Jesus sa sinumang nananalig. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, itinayo ng mga sinaunang Kristiyano ang pamayanang nananalangin at nagkakarisa sa pag-ibig. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Ang mga kapatid ay nanatili sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng tinapay at sa pananalangin. Dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang magkahalong pitagan at takot, at nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya, at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Ipinagbibili nila ito at ang pinagbilhan ay pinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw sila'y nagkakatikon sa templo. Naghahati-hati ng tinapay sa kanilang tahanan at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga iniligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mga saserdote ng Diyos na Panginoon, bayaang magsaysay. Ang pag-ibig ng Diyos walang katapusan. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Halos magtagumpay ang mga kaaway. Dahilan sa poon, sila'y nabibilang.
Dahilan sa poon, ako'y pinalakas at ako'y tumatag. Siya sa buhay ko ang tagapagligtas. Dinggin ang masayang sigawan sa tolda ng mga hirap. Panginoon siyang lakas na patnubay. Sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Sa ikalawang pagbasa, pinaalala ni Pedro na magpupulong tayo ng lakas at tuwa kung mananalig tayo kay Kristong muling nabuhay. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo isinirang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa na kakamtan natin ng isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iya'y nakalaan sa inyo doon sa langit. Sapagkat kayo'y sumampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos, samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. Ito'y dapat niyong ikagalak, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, at parangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Hindi niyo siya nakita kailanman, ngunit siya inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalangang di kaya nilarawan sa salita, sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo po ay magsipayo. Kuya ng mga
Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapilit ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa pangubyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, ay hindi naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila ay hininghan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinit ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natala sa aklat nito. Ang mga natala dito'y sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus, ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. At sa gayoy, magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus. Magandang umaga sa inyo lahat. Patiin natin muli katabi natin. Magandang umaga. O, ang pinakamagandang bate ay siguro ay Happy Easter. Sapagkat tayo ay nasa Easter pa, no? Sapagkat yung iba ay busy noong Easter dahil may kinuntahan sila. Wala sila sa simbahan. So ngayon sila pumunta, kaya batiin natin yung mga hindi walo ng Pasko ng pagkabuhay. So ngayon ay narinig natin ang mga pagbasa at ngayon ang ikalawang linggo ng tinatawag natin kapistahan ito na muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Noong nakaraang linggo ay pinag-iwang natin ang pagkabuhay niya. So nasaksihan at nakita ng mga alagad. Nakita nila na ang batong malaking tumatakip doon sa kanyang libingan ay nahawig o nabuksan. Kaya nasaksihan ng mga alagad at ng mga babae na ang Panginoon ay wala na doon. Kaya ibinalita nila sa kanilang mga alagad at si Pedro at si Juan ay naroon din. Nakita nila, nakita ng kanilang mga mata na wala roon ang Panginoon. Ngayon, dito sa ikalawang linggo ng tinatawag na muling pagkabuhay ng Panginoon,
ito ay pinakita sa atin ang pagpapakita ng Panginoon. So, hindi bilang multo. Sapagkat kapag sinabi natin multo ay spirito. Siya ay nagpakita, siya ay muling nabuhay, at ito ay nakita at nasaksihan mismo noong mga alagad o mga disipulo o yung tinatawag na apostol ng ating Panginoon. Nakita sapagkat pinuntahan sila ng Panginoon. Nadoon sila sa isang silid dahil sa kanilang takot. Bakit? Sapagkat ang kanilang Panginoon ay namatay. At hindi pa nila naunawaan ng lahat sapagkat hindi sila nakikinig sa Panginoon habang sa Panginoon ay nangangaral. Kaya hindi nila makita ang tinatawag na kabuuan ng lahat ng mga pangyayari. Ganon din ang mga alagad noon. Nakikinig, pumapasok dito at lumalabas dito. Katulad ninyo. Ngayon nakikinig. Mamaya, palabas na yan ang palabas. Ha? Sapagkat iniisip nyo na, saan kaya ako pupunta pagkatapos ito? Ano kaya ang kakainin ko? Saan kaya ako magre-relax ngayon? Sino kaya ang i-chismis ko ngayon? Sino kaya ang aking pupuntahan sa araw dito? No? So, ganun din ang mga alagad. No? Kaya, nung nabalitaan nila yun, nadoon ang takot, at hindi nila nabalikan ng lahat ng mga pangyayari, hindi nila binalikan ang tinatawag na pangaral ng ating Panginoon. Kaya sila'y natatakot. Maaring ang mga Hudyo ay inahanting din sila. Nasaan ang kanyang mga alagad? Sapagkat sila ay pinagbibintangan din, pinagbibintangan, gumawa sila ng kwento na maaaring kunin ng mga alagad ang katawan upang ipahayag at sabihin na tunay na nabuhay ang kanilang Panginoon. Kaya sila inadoon sa silid. Ngunit sa kabila ng takot na nag-ahari, dumating ang Panginoon sa kanila. At ano ang bati ng Panginoon? Kapag tayo'y takot, kapag tayo'y nagtatago o may itinatago, wala tayong kapayapaan. Kaya 2 ulit o 3 ulit niyang sinabi sa kanila, sumainyo ang kapayapaan. At nakita nila ang Panginoon. Buhay na buhay. Ngunit sa kwento, may isa na wala roon. Sino yun? Si Tomas. So iniwanan niya ang mga alagad. Bakit? Because of desperation. No? Bakit? Sapagkat sinundan niya si Jesus, iniwanan niya ang lahat, ngunit ang nasaksihan niya, ang kamatayan lamang ni Jesus. Dahil sa lungkot, or because of that, he went away. Maaring nag-relax siya, nagtanggal ng stress, nagpunta sa mall, nagpunta sa corniche, nagsumba. Dahil sa takot, no? O sa kanyang kawalan ng pag-asa. Ngunit, nakita niya ang ginawa niya matapos niyang tanggalin ang lahat ng iyon sa labas. He returned to the other apostles of Jesus. Bumalik siya. Sapagkat kapag ikaw ay in the midst of desperation, you need someone and you need somebody. Make note of that. You need someone and you need somebody. Baka ma-miscall mo nyo yun. So, kailangan mo ng isang tao madadantayan ng iyong ulo. No? So, the best way for Thomas, he returned to the other apostles of Jesus.
Maring hindi niya nakita sa labas. Hindi niya nakita sa kanyang mga pinuntahan. Hindi niya nakita sa corniche. Hindi niya nakita sa Zumba. Hindi niya nakita sa mall. No? So nakita niya, I have to go back again to my friends, to other apostles of Jesus. And he decided to return to the community. At pagbalik niya, anong sabi ng mga apostol? Nakita namin ang Panginoon. Anong sabi ni Tomas? Di nga. So, maaaring nilalagay lang natin sa konteksto ngayon, no? Maaaring gano'n ang sinabi niya. Pero sabi niya, nakita niyo nga ba? Nagduda siya na totoong nakita. So, kung titingnan natin, halos 10 na yung nagsabi. Kung sasabihin natin ang mga apostol ang nagsabi, ngunit hindi pa rin siya naniwala. Ngunit, no? Makalipas ang 8 araw. Kaya itong mga araw nito ay octave of Easter, o yung tinatawag natin ika-8 araw. So pagdating na linggo ang ika-8 araw. Pagkalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama nila si Tomas. At pagpasok na Jesus sa nakapili ng pinto, tumayo sa gitna nila, sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. At hinanap niya si Tomas. Sinabi niya, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong mga kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Anong tugon ni Tomas? Panginoon ko at Diyos ko, my Lord and my God. At ang pinakamahalaga sinabi ni Kristo, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Pinakamahalaga dito, mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. So, tandaan ninyo yun. Mapapalad ang naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Sino yun? Si Tomas at tayo lahat. Kaya, mapalad ka, kapatid. So, you are blessed by God. Amen. Bakit? Abay, wala naman nakakita sa atin. Nakita mo ba? Tanungin niyo ako, nakita ko ba? Hindi ko rin nakita. Hindi ko rin nakita yung empty tomb. No? Ito, larawan lamang ito. Hindi ko rin nakita yung damit na naka-fold sa pinagdilingan niya. Ngunit bakit tayo naniniwala? At ito ang makikita natin na iihayag sa atin ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng turo ng ating Panginoon. Kaya tayong lahat ay mapalad. Bakit tayo narito? Sapagkat naniniwala tayo at nananalig tayo sa Panginoon na muling nabuhay kahit hindi natin nakita. Ngayon, kung titignan natin, tanungin natin, paano tayo tumatanggap ng balita? So marami sa atin bumabagsak dito. Ngayon, merong matuwid na balita, tamang balita, at merong fake news. Ano ang pinaniniwalaan niyo? Ang tama o ang fake? Kita niyo, hindi niyo masagot. Because nowadays, many of us believe much on
on the fake news. Nag-aaway pa yan. Nasisira ang kanilang pagkakaibigan. Nasisira ang kanilang pananampalataya. Nasisira ang kanilang tinatawag na paninindigan dahil sa maling balita. Ang ikalawang tanong, pinaniniwalaan ba ninyo ang anumang balita? O sinusuri muna ninyo bago kayo maniwala? Naunawahan niyo po ba? Paano niyo sinusuri ang mga balita bago kayo maniwala? So marami sa atin hindi na. Especially when you go to Facebook. Like lang ng like. Nabasa lamang, no? In a headline, napakaganda. Like, share. Ano sabi sa atin? Think before you click. Abay, nagiging bobo tayo. Diba? Nagiging, hindi na natin ginagamit ang ating kaisipan. Hindi na tayo nagkakaroon ng tinatawag na mind that analyzes the story. Kaya kung minsan, ang mga maling balita o fake news, akala natin ay nagiging tama na ito. Kaya hindi lahat ng balita totoo. Tandaan ninyo yun. Hindi lahat ng balita totoo. Unless kung ito'y babasahin mo in the whole context of the story. Di po ba? Kasi kung minsan, kung ano na lamang ang natuon. And sometimes, yung mga manunulat, they just wanted to attract the readers. Kaya anong gagawin nila? Gagawa sila ng title, no? that appeals to our own mind and eyes. And many of us, we only read the title. Ganun pala sila. And we condemn these people already. So hindi lahat ng balita ay totoo unless kung ito'y titingnan mo at anong nagiging basihan. May nadaragdag, may nababawas, at kung minsan, wala ang katotohanan doon sa pamamagitan ng pagbabalitang ito. Mayroong pagbabago ng balita. Kung titingnan natin, bakit mayroong pagbabago ng balita? Sapagkat mayroong limitadong paghagip sa balitang ito at hindi malinaw higit sa lahat sa pagsasalin-salin. Di ko alam, nung kayo ay high school, nung kayo nag-recollection, tanda ko pa ang nag-recollection kami nung 4th year high school. Di ko sasabihin ko anong taon yun. No? Pero isa dun sa mga activity, no? Dun sa high school recollection, yung tinatawag na message relay. Nakukuha niyo ba yun? Message relay. So magsasabi ako ng message doon sa unang tao. Ngayon, ipapasa mo ngayon doon sa pangalawa. Yung pangalawa, ipapasa sa pangatlo. So halimbawa, sinabi ko dito sa sakristan, ito ang message ko. Guwapo si Father. Ipasa mo. Pagmasdan mo, pagdating sa huli, iba na ang mensahe. May asawa si Father. Dahil guwapo siya. And that is the consequence of that. At ito ang nagiging dahilan. Ngayon, kung titingnan natin,
Ano ang batayan sa ating paniniwala? Hindi naman natin nakita si Jesus. Hindi natin siya nakita. Katulad ng mga apostol, katulad ng mga alagad, ni hindi natin narinig ang kanyang pangangaral. Sa ating paniniwala, ano ang nagiging batayan natin? May 3 batayan ng Ebanghelyo upang paniwalaan natin ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Ang unang naging batayan, tayo ay nagtitiwala sa pagtotoo ng mga alagad. Bakit? Dahil sa pagtotoo ng banal na kasulatan. May lahat ng yan isinalin sa atin dahil sa isang aklat. At ano ang aklat nito? Ang aklat ng mabuting balita ng Panginoon. Kaya ito ay isinulat sapagkat ang ating pananampalatayang Kristiyano ay nakaugat sa nangyari kay Jesus at ang sentro nito ay ang muling pagkabuhay. At saan natin matutuntun ang kwentong ito? Sa banal na kasulatan. Kaya ang salita ng Diyos ay ang aklat ng buhay. Isinulat ng mga alagad, isinulat ng mga apostol, at isinalin from that generation to our own generation. And we will hand over this story of Jesus into the next generation. Ang problema, ginagampanan po ba natin ang paghahatid ng mabuting balitang ito sa susunod na henerasyon? Maaaring iba sa atin, ni hindi natin alam ang kwentong ito. Bakit? Sapagkat sarado ang isipan natin, maaaring hindi tayo nakikinig at hindi natin isinaro sa buhay ang kwentong ito ng ating Panginoon. Kaya ang unang batayan, nagtitiwala tayo sa patotoo ng mga alagad, sapagkat ang patotoong ito ay nasusulat sa aklat ng ating Panginoon, ang banal na kasulatan. Kaya sinabi niya, nasulat ang mga ito, upang sumampalataya kayong si Jesus, ang anak ng Diyos. Kaya sa misa, binibigyan ng halaga at diin ang salita ng Diyos. Kaya nga may 2 altar, di po ba? Ngayon naging 3 na. Ang altar ng salita at ang altar ng Eucharistia. Hindi pwedeng magkahiwalay o mawala ang isa. Sapagkat ito ang magpapatotoo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ang ikalawang nagiging batayan natin sa kwentong ito ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, ang tunay na pananampalataya ay batay sa ating enkwentro kay Jesus na muling nabuhay. And it is in the encounter, our own personal encounter with Jesus. How? Paano? Saan nangyayari ang enkwentro ito? In the sacraments of the church. Amen. Kung ang inaantok na kayo, sige, tulog lang kayo. So saan natin nakakatagpo ang Diyos? Sa sakramento ng simbahan. Unless kung alam ninyo ang mga sakramento, how many 7 sacraments do we have? Kita nyo, nag-iisip pa kayo. What is the first sacrament? Baptism. And what is the last sacrament? Sino ang tumanggap na doon?
Sino ang may anak na nagsasama hindi pa kasal? Salamat sa Diyos, lahat kayo kasal. Sino sa inyo ang hindi nagsisinungaling? Sino sa inyo ang hindi namumumpisal? Very good. Lahat kayo namumumpisal. So in the sacraments of the church, this is the moment and the time that we would encounter God. And most especially, the sacrament of the Holy Eucharist. This is the place that happened the death of our Lord Jesus Christ when He offered His life and blood for us. At itong nagiging batayan natin sapagkat dito ay nakakatagpo natin ang Panginoon sapagkat sa sakramento, ito ang panlabas na tanda na siya'y nasa ating kapiling natin. Tuwing nagbibinyag, tuwing nagkukumpil, tuwing tumatanggap tayo ng banal na komunyon, tuwing may ikinakasal, may inuordinahang pari, mayroong pinapahira ng langis, sapagkat siya'y may karamdaman, doon natin nakakapiling at nakakasama ang Panginoon sa sakramento ito. Kaya ito ang nagiging batayan natin. Sa enkwentro ito'y tunay na ang Diyos ay kapiling natin, ang Diyos ay buhay. Ang ikatlo, masasabi natin, batayan ang ating pananampalataya. Ang pananampalataya ay batay sa karanasan ng simbahan. Bakit? Ano po ang simbahan? Ang simbahan ay, masasabi natin, ito ay kalipunan na tinatawag natin mananampalataya. So we are community of disciples of Jesus. Ngayon, balikan natin ang karanasan ni Tomas. Wala siya sa komunidad. Umalis siya. Ngayon, nung umalis siya, he missed something. Ano yun? Hindi niya nakita si Jesus. Umalis kasi siya. Pero at the end, na-realize niya, I have to go back. And he decided, he went back. That when he went back to the community, anong nakita niya? He was able to see Jesus. Ngayon, sa pamamagitan nun, sinasabi sa atin, nung bumalik si Tomas, nakita niya ang Panginoon. So, makikita mo lamang ang Panginoon kung ikaw ay nasa komunidad. Makikita mo ang Panginoon kung ikaw ay nasa sa loob ng simbahan. So, when I say simbahan, hindi yung building, ha? Tayo ang simbahan. Kahit mawala ang building, mananatili ang simbahan sapagkat ang simbahan ay tayong lahat. Ang simbahan ay ang tao. So, makikita mo ang Panginoon kapag kasama mo ang iyong kapatid. Nagagalit na doon. Makikita mo ang Panginoon kapag ang kasama mo, nakikita rin nila ang Panginoon. So sasabihin mo, Father, kaming na doon sa bahay, no? 4, 5, 6, nagiinuman kami, kalipunan din kami, community rin kami. Bakit hindi namin nakikita ang Panginoon?
Eh, hawak naman namin si San Miguel. Very light. So, ang komunidad, na kung saan makikita natin ang Panginoon, kung lahat ay nakatuon sa ating Panginoon. So, when you go out of the church, when you go out of the community, you will never see Christ. Kaya, yung mga hindi sumisimba, diba? Tingnan yung mga buhay nila, pariwara. I am not judging them. Pero tayo na nagsisimba, pariwara pa rin. Pero at least merong takot na nasa sa atin. Merong minsan nagsasabi sa atin, huwag mong gawin yan, mali yan. Ikaw naman, emot-emot, ayaw mong pakinggan yung nagsasalita sa iyo. And that is the conscience. And conscience is the voice of God. Because conscience will always lead us or teach us to do what is right. Pero tayo, dahil tayo'y emot, kasama natin mga emot din. Hindi natin marinig. Kaya sa pamamagitan ng simbahan, dito natin makikita ang Panginoon. Sa ng simbahan, siya ang kumakatawan ng katawan ni Kristo. Tayong lahat na naglalakbay patungo sa ating Ama, sa kabila ng ating kahinaan, hindi tayo banal. Walang taong banal dito. Lahat tayo makasalanan. Ako rin po makasalanan. Pero sa kabila nito, dahil sa Panginoong Yesus na nabuhay, tayo ay lumalakad sa pagbabago upang makamit natin ang buhay na walang hanggan. Amen. Kaya may simbahan at ito ang komunidad upang tayo ay tumingin kay Kristo. Ang simbahan ay hindi komunidad ng siraan, ng away, ng tsismisan, kundi ang simbahan ay komunidad ng mga taong lumalakad sa pagbabago upang makamit natin ang buhay na walang hanggan na ipinagkaloob ng Kristo. Kaya ang muling pagkabuhay ni Kristo ang batayan ng pananalig natin at totoong balita sa pamamagitan ng banal na kasulatan ng sakramento at ng simbahan ang komunidad na biyaya ng Diyos sa atin. Amen. Amen. So, ngayon, sabihin natin sa katabi natin, manalig ka na. Manalig ka na. Malayan tayo sa ngayon ay pahayag natin ang ating pananampalataya. Masumpalataya ako sa Diyos. Sumasampalataya kay Kristo, isa anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatuwang tao siya lang ng Espiritu Santo. Pinanganak sa Santo Biblia, pinagpakasakap ng Panginoon. Pinakot sa krus ng matay ng ibig. Pinakot sa kalooban ng Panginoon. Ang may tatlong araw na buhay ni Magdali. Umakyat sa akin, nanalulong sa kanan ng Diyos sa mga kapatid sa lahat. Doon ang umulang paralito at uupo sa nakabubuhayan ng matay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na Simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, pagpapatuloy ng muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama, mamukay sa kanyang dakilang awa na siya higit pa sa anumang kasalanan, kasamaan at kamatayan. Hilingin natin sa Kanya, O Panginoon ng awa, nananalig kami sa iyo. O Panginoon ng awa, nananalig kami sa iyo. Para sa mga pinuno ng simbahan, naway manatili silang matatag sa kanilang pagpapahayag sa walang hanggang awa ng Diyos,
para sa kanyang sambayanan, manalangin tayo. Para sa mga pinuno ng bayan, naway katulad ng mga apostol, matugunan nila ang pangangailangan ng lipunan at magsikap silang matamo ang kapayapaan, kaunlaran at pagkakaisa para sa bayan. Manalangin tayo. Para sa mga katulad ni Tomas na natatakot at nag-aalinlangan, mapatatag nawa sila ng kapayapaan ni Kristo upang harapin na may lakas ng loob ang mga pagsubok at kahirapan ng buhay. Manalangin tayo. Para sa lahat ng mga Kristiyano, manating na magbukas ang kanilang mga isipan sa mga biyaya ng kaligtasan na patuloy na inihahandog ni Jesus upang ang sangkatauhan ay ganap ng mapanibago. Manalangin tayo. Para sa aming lahat na taglimon ngayon, dulot ng dakilang habag ng Panginoon, maitataglawan namin ang pamayanang tunay na nananalangin at naglilingkod para sa makapayapaan at pagkakaisa. Manalangin tayo. O Panginoon ng awa, manalangin ng Kristo. Kaya ay dalangin natin ang mga pansarili natin. Diyos Ama, padalinin mo ang aming pagtitiwala sa awa at habag ni Jesus. Idulot mong higit ka naming mahalin. Magtiwala sa iyong pag-ibig at pagpapatawad at paglingkuran ka sa aming kapwa sa ngalan ni Kristo iyong anak at aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Pagkakuha ng Panginoon itong kapatawaran sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating mga kinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan, sa pagkadalisay nung sila'y binyagan, ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Manaming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang pag-aayin ng Mesiyas, ang maamang tupa na tumupos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghaya ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamang umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang inubig, sapagkat pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay aming na kami. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Bago niya pinaglisang pusang loob na maging handog, ginawagan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun. Iniyabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanya pinasalamatan, iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Pagbunyi natin ng misteryo ng pananampalataya.
sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin, kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at ni Camilo na aming Obispo at ng Tanang Kaparihan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may mag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay isa ng Malabinahing Maria, Ina ng Diyos, kay San Jose ang kanyang esposo. Kay isa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugos na may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at pagpuri sa iyo, O Diyos naman makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Gagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin ang Diyos, ipahayag natin ang lakas mo. Sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Cristo. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa iyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. At huwag ang aming mga pagkakasala at pagkukulang. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang
hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sa'yo. Bigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-alis na mga kasalanan ng isang libutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang bigay. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na. Maingatan tayo ang katawan ng Panginoon ni Kristo. At sumami tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Magsasayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob ang aming pakikinabang sa manapiging ng Pasko ng pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ay magsiyo po para sa ilang church announcements. The parish is extending its sincere gratitude to all the parishioners for your contribution towards the poor of St. Anthony for COSA Relief Campaign. The total amount collected was Qatari Riyals 130,041. The next baptism seminar will be held on Monday, May 1st at 7:45 p.m. at the Sacraments Chapel. Parents who want to baptize their children need to attend the seminar together with the godparents. The month of May is dedicated to the Blessed Virgin Mary. From May 1st until the 31st, we will pray the Holy Rosary, followed by flower offering at 6:30 p.m. at the grotto. All parishioners are encouraged to participate in this Marian devotion. We will celebrate the Feast of the Divine Mercy on April 23. All Masses will be dedicated to the Divine Mercy. As a spiritual preparation for the feast, we will have the Novena to the Divine Mercy every day at 5 a.m. at the Sacraments Chapel. Tayo po ay magsatayo para ating dasalin ang panalangin sa paghahanda para sa pagdadalaga ng malinis-linis puso ni Maria. Sabay-sabay po tayo. Mapagmahal namin na pinupuin na namin ang mga anak, ay pinagkatawalan ng mga anak sa Jesus sa iyong mga walang kalooban. Sinasama namin ang mga alagaan namin, tulad ng iyong pagkakasama namin ng mga anak sa Nazaret. Mga alagaan mo ang aming mayak na kalooban, upang pagkawalan namin ang pinagiging namin ng mga pagkakaya, halikulan ng iba namin ang kalooban, na nagbiyay sa mga kapapaan ng mga anak sa Jesus, na nasubatan sa kanyang pagpapakatas sa katawan, sa aming pagkakanala para sa nalagalaga ng aming pamilya, ng pagpapalala ang mga sakta sa iyong panisinig ng puso. Makakamanawa ng iyong biyaya na mabuhay kami na kumangis sa iyong anak sa Jesus. Tulungan mo kami sa pangalan sa isa, bumangis sa aming mga kainaan at ibahagi ang balikan ng inakas sa Jesus. Sa salita at naging sa aming magawa. Tulungan mo kami sa aming panalangin, pagkailan ng mga Pasko sa Parima, upang magdala ng pagkayawaan ng ibahagi sa aming mga puso at sa buong sansimulo. Aming itinataas sa iyo ang aming pagkakariyan at ang lahat ng pagkakasala sa puso upang magdala at magtulong sa aming pag-inig sa aming mga sugat at makamit ang biyaya ng Diyos. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng imalang sa Jesus na aming Panginoon at sa aming Espiritu Santo sa kasapalaran ng Diyos na Inagayahan ko yung mga birthday last week during the Good Friday. Pwede na rin kayo magpabasbas. Panalangin natin ang pagkakamit natin ito. Hindi mo ang magkibaw ng kanilang karamang. Ama namin mapagmahal, hinihiling po namin basbasan mo ang mga kapatid namin ito na nag-iwan ng kanilang kaarawan. So ipagpalain po sila ang pagkalooban, ng biyaya, nagmumula sila. Ganun din ang kanilang mga mahal sa buhay at kanilang kinatagyo. Hihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, ang aming Panginoon. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. Magsiyuko kayo habang iginagawa ng pagpapala. Ang Diyos na tumubos at tumugop sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Kristo, ay siya nawang magpala sa inyo, kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maling na kalayaan, ay pagkamitinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo'y kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya, binyag kayo naman naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang banal na misa ay ganap na humaya tayo sa pag-ibig ni Kristo. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia.